Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pagmamahal ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang pinagpalang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Isang taon na nakalipas, damang-dama natin ang banal na presensya at pagmamahal ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Suriin natin ang ating mga sarili upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Malabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, at tawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ng kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga
Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang walang inaasahan kundi ikaw, hindi hindi may darangal at hindi magiging banal ang sino mang sayo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangaral ang magiliw Hiniling namin to sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo lahat para sa ating unang pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-uusap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba't tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagkumbaba higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ito, kung ang sino may nais kong hiranging propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayanan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak ng wala ang kabiyak ng katawan. Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Kami kawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong
aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon kami iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon kami iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Kaya matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng inuwan, makasalanan na nang ako'y isilang. Poon kami iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa akin ay likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon kami iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo po tayo lahat bilang paggalang sa mabuting loob. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At ng madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus. Na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ang iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinambal siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang pinamalita sa buong palibot ng lupain iyon
ang pagdating ni Jesus. Kaya dinala nila sa Kanya ang lahat na may sakit. Hiniling nila sa Kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit, kahit ang laylayan ng Kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling, ay gumaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po tayo lahat. Isang taon na ang nakalipas, palapakan natin ang Panginoon. Nandito ako nung foundation ng ang salita ng Diyos, charismatic community dito sa Santo Domingo. Isa daw sa pinakamahirap na stage ay ang pagsilang o panganganak. Kasi daw yung pagsilang, syempre, hindi mo alam kung anong mangyayari. Hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Yung mga magsasaka, ay kailangan na bunutin yung mga damo-damo. Kailangan na alisin ang mga bato-bato. At dapat maging masipag at masigasig na magtanim. Sa pagtatanim, marami ang nagdarasal na sana hindi mapunta sa wala ang kanilang mga pinaghirapan. Ako, pag ako naglalakbay, naghahanda ako 1 week or 2 weeks. Inilalagay ko na sa maayos yung aking dadalhin dahil kadalasan marami ko nakakalimutan. Kakalimutan ko yung gamot, kakalimutan ko yung sabon, kakalimutan ko yung toothpaste, kakalimutan ko yung tawag nito, yung baby oil. No? Marami, kaya ang ginagawa ko, pinaghahandaan kong mabuti. O, lalo ngayon, senior citizen na. No? Pero, alam nyo ba, na meron akong kakilala, for how many years silang hindi nagkaanak? Kaya, pumunta sila sa doktor. They left no stone unturned. Kaya, ginawa nilang lahat para mailuwal ang isang bata. Si Father, ano pangalan nito? John Paul ba? O, John Paul, kasama ko nun dito, nung nanumpa ka, no? O, 1 year na, o. 1 year na, celebrating our first year anniversary. Ang salita ng Diyos, nagbibigay buhay, nagpapagaling. Muna, buhay muna bago magpagaling. Isilang muna. Bago magkasakit, gusto mo kaagad sakit bago isilang. Isilang muna, kaya nagbibigay buhay. Dapat may buhay ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng katatagan ng kalooban. Nililito ko lang siya. Alam nyo, yung Air India, bumagsak. 241 ang namatay. Yung Air India, alam nyo daw, ang dahilan, kasi sa halip na paakyat, yung gear na ng co-pilot, ipababa, palanding. Kaya ang pinakamahirap na part daw ng paglalakbay sa eroplano ay yung taking off. Taking off kasi maaari ka magkamali yan. Ganun nga ang nangyari. Sa halip na umusad, bababa, bumagsak. Kaya, congratulations, naka-1 taon na kayo. Pagyamanin ang biyaya ng Diyos. God is so good. Dahil ang Panginoon, binibigyan kayo ng pag-asa. Binibigyan kayo ng biyaya. Si Father John Paul, nasa Kamigin na. Ako naiwan dito. Pero tignan nyo, si Father John Paul,
nandun sa Camiguin para alagaan ang mga mananampalataya doon sa Camiguin. Kasi tulad ni Santo Domingo, last Sunday, kapista ng ating parokya. No? We celebrated the Feast of St. Dominic sa parokya. Ang tunay niyang feast day, August 8. Ngayon, August 5. Bukas, birthday mo. Oh, happy birthday! August 8 ba talaga? Akala ko 6. Na-advance ko na. Para pakainin mo ako. August 8 pala. Oh, ayun, mimisa ako ng 8 o'clock sa August 8. Oh. Ay, 8 o'clock ba? Yeah. Oh, kaya ipagmimisa kita. Palakpakan natin siya. Talaga, lalo siyang ganahan, lalo siyang na-inspire. Alam niyo ba si St. Dominic, nagpalaganap ng salita ng Diyos. Mahalaga sa kanya ang salita ng Diyos. Dapat na ipangaral ang salita ng Diyos. Siya nangaral, hindi lamang sa salita, kundi sa halimbawa. Kaya nung araw, nung kanyang panahon, ang pwede lang na magpahayag ng salita ng Diyos noon ay ang mga obispo at ang mga legates. Pero si St. Dominic, iniisip niya na bilang maging tanglaw sa mundo, kailangan ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya itinatag niya ang Order of Preachers. Bakit Order of Preachers? To preach the Word of God. Para yun, ang mga Dominicans, to preach the truth, to preach the Word of God. Kayo ay membro ng parokya ni Santo Domingo. Kaya itinataasan din kayo na bigyang halaga ang salita ng Diyos. Siya, si St. Dominic, kung matatandaan nyo, may dala siyang libro kasi he carried with him the Gospels, especially the Gospel according to St. Matthew. At binibigyan niya ng tuunang pansin ang the letters of St. Paul. Kaya yung pangangaral niya based on the Gospels and based on the letters of St. Paul. Kaya ina-annotate niya yan, binibigyan niyang importansya. Alam niyo ba nung araw, ang libro napakalaki at napakabigat. Si St. Dominic meron siya yan, nilalagyan ng annotation. Pero, ang ibig sabihin niyo, binibigyan niya ng halaga ang salita ng Diyos. Pero nung may nagugutom, may mga naghihirap, walang makain, kaya niyang ipagbili ang kanyang libro na mahalaga para sa mga nagugutom. Kaya, yan ang sacrifice ni St. Dominic. Mahalaga ang salita ng Diyos, pero mahalaga rin ang pagmamahal at malasakit sa kapwa, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Amen? Kaya, kailangan na ipahayag ang salita ng Diyos sa mga mahihirap. Kasi maraming mahihirap dito sa mundo. Mahirap intindihin, mahirap unawain, mahirap pakitunguhan, mahirap pakibagayan. Kaya, dapat ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng katatagan ng kalooban. Amen. Itong si San Pedro, minsan parang nakakasakit din ang ulo. Nakita niya ang Panginoon naglalakad doon sa dagat. Ako rin, naglakad ako sa dagat, sa ibabaw ng dagat. Ako rin. Tapos, nung nandun na, natakot kasi malakas yung hangin. Malakas ang alon. Ay, nawala siyang balance. Nawala siya ng focus. Panginoon. Tapos lumubog. Kasi natakot. Sabi ng Panginoon, napakaliit ng iyong pananampalataya. Kaya sa buhay natin, sa paglalakbay natin sa dagat ng buhay, kailangan matatag
ang pananalig mo sa Diyos. Kumapit ka sa Diyos. Si Jesus ang sabi, sige, lumakad ka. O, kasama kita, kapiling kita, hindi kita pababayaan. Nag-alinlangan. O, kaya, importante, huwag kang mag-alinlangan sa Panginoon. Amen? Huwag mag-alinlangan. Kasi, kanina pa naman. Ganyan. Kasi pag nag-alinlangan ka, wala kang tiwala sa sarili mo. Pag nag-alinlangan ka, wala kang tiwala sa Diyos. Pag nag-alinlangan ka, wala kang tiwala sa kapwa. Kaya kailangan matibay ang iyong pananalig sa Diyos. Amen? Dapat matibay ang pananalig niyo sa Panginoon. Magtiwala kayo sa Panginoon. Amen. Maraming unos ng buhay. Maraming malalakas na hangin, malalakas na alon. Pero tandaan natin, huwag natin kalimutan, hindi tayo maaring pabayaan ng Panginoon. Amen. Kaya, sa first anniversary nyo, nakaungos na tayo. Ang unang-unang hinihintay ng mga magulang, hindi lamang yung pagsilang ng bata, kundi ang unang-unang tinitignan kung paano yung unang hakbang, unang paglalakad ng bata. Kaya nandiyan yung tapos yung bata nakalakad na, tapos natumba. Tapos iiyak. Sasabihin ng nanay, masyado kang excited. No? Para kang si San Pedro. Biglang lumubog ka, tapos, help me, help me, help me. O, ganun talaga minsan, matuto tayo sa ating mga pagkukulang. Matuto tayo sa ating mga kahinaan. Matuto tayo sa pagbagsak mo. Magkaroon ka ng tibay at lakas ng loob. Let the Word of God strengthen you again so that you can find your way. Hindi tayo maaring pabayaan ng Diyos. Kaya congratulations sa inyo lahat. Palakpakan bawat isa. Iko-conclude ko na yung aking pumilya sa ganito. Paborito ko kasi yung si Cardo Dalisay noong araw. Ngayon nga si Tanggol. Hinihintay ko kung paano mangyayari ito nga Carmen. Ha? Carmen ba yun? Si Celia Rodriguez. Saka si Marites, at saka si... Ay, nandito si Lena. Ano daw? Malapit pa daw sila. Malapit. Oy, naku, binabahan kayo doon. Kaya nga, huwag kayong mag-alilangan sa Diyos. Kumapit lang. Maraming problema sa mundo. Kapit lang. Kung wala ka nang maiintindihan, kung wala ka nang makapitan, lumapit ka sa akin, lumapit ka sa akin, hindi kita pababayaan, hindi kita pababayaan. Palakpak! Ayun! Magtiwala tayo sa Diyos. Siya nagbigay ng buhay. Ang Diyos nagpapatatag. Ang Diyos nagpapagaling. Ang Diyos dapat nating asahan. May pag-asa ng muling pagbangon sa Panginoong muling nabuhay. Amen. Kaya, huwag mawalan ng pag-asa. Ulitin, huwag mawalan ng pag-asa. Lakasan nyo! Huwag mawalan ng pag-asa. Huwag mawalan ng pag-asa. Ulit. Huwag mawalan ng pag-asa. Bakit? May awa ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoon.
Magsitayin ang lahat para sa pag-aalay. Mga kapatid, tayo manalangin bilang isang pamilya ng Panginoon, nananalig, nagtitiwala, nagkakaisa sa pananampalataya. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin tayo sa Diyos bilang tapat niyang bayan na laging nakatingin kay Kristo. Kung paano pinalakas niya ang pananampalataya ni San Pedro, alam natin na ganoon din siya sa atin. Iaabot niya ang kanyang kamay upang palakasin at tindig tayong muli. Ang simbahan ng Diyos naway magabayan ng kapangyarihan ng presensya ng Panginoon sa gitna ng mga krisis at daluyong na kanyang nararanasan. Manalangin tayo ang mga bansang pinaghihiwalay ng mga digmaan at pag-aalitan naway magkaroon ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga lagalag, walang patutunguhan at waring nagpapadala na lamang sa agos ng mga unos ng buhay, naway makatagpo sa simbahan ng tahanan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan sa mapagpagaling na awa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway matagpuan ang kanilang kapahingahan sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sama natin sa ating panalangin ang ating mga namumunos sa charismatic community na ito, ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Panginoon Diyos, habang tinatanggap mo ang aming mga panalangin, bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya at walang kupas na tiwala sa iyong anak na aming tagapagligtas. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pag-aaral. Deus,
Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan nawa ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga alay na ikaw mismo nagkaloob sa amin. Patnubayan mo kami at gabayan sa aming mga hain at gawain sa buhay. Hiniling namin to sa pamagitan ng Jesucristo ng aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat ng umiral ay iyong likhain, siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kahit siya'y kinalinga ng mahal na birhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinag-iisa niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsiawit ang papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipa ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya.
muling pagkabuhay na iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, Simon Peter na aming pura parokot ng lahat ng kaparihan tanang kaparian na naglilingkod sa iyo. Nung alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si Santo Domingo de Guzman, lahat ng mga namuhay dito sa daigdig, nagkalugod-lugod sa iyo, pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa kararagal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Buong pag-ibig nating awitin ang Ama namin. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
kabutihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Ang aking kapayapaan ay bibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Manangat tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pagsiluhod. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pumila po tayo sa gitna para sa pagkat ng Panginoon. Sino'y nang galing
Kami nagpapasalamat sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob sa amin ng Panginoong Jesucristo. Hiniling namin ito sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Iyo po ang iyong mga ulo ay magpasalamat sa Panginoon sa biyaya at kanyang pinagkakaloob sa atin araw-araw sa pamagitan din ng ating parokya at ng Malapatron si Santo Domingo. Ayat ka tayo sa lahat ng masama at patubayan tayo, gabayan tayo sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. Hiniling natin ito sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Pagpalain tayo na makapangyarihan Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, 1 taon na itong charismatic community natin, pagpasalamat tayo sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Dito ka. Birthday ka. Dito. Mag-birthday mga Kasama ng pamilya ako. Kayo dalawa dito. Yung mga mga officers nyo dito. Ano tayo, para lumakas tayo dito. Tayo dito. Pagtubayan kayo at gabayan kayo ng Panginoon. At iadya kayo sa lahat ng masama at pagpatuloy nyo ang iyong magandang sinimulan at mga gawain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Napakagaling yung ating choir. Ito rotot pa. Palapakan natin. Ang ating choir na nanurorotot. Thank you. Palapakan natin ulit yung ating organista at choir master. George Moreno. At officially, siya po yung ating, spiritual director forever. Amen. Maraming salamat po, Father. Thank you po. Thank you. Ang salita ng Diyos na papagaling, nagbibigay po ng Catholic Charismatic Healing Ministry. We are very thankful to you, Father George, for accepting our request. And also si Father Simon for giving us you as our spiritual director. Thank you po. Maraming salamat po. God bless po.
then kainan na, tapos konting games. So, paano ang picture natin? Paano mag... Dito ka sa gitna. Yan yung ating unang-unang dito po. Sister Lourdes Manansala. Dito muna, Lourdes Manansala. Ayan. Ano lang, ito lang amin na kayo. Pamilya natin. Sister Lourdes Manansala. Magkakaroon po tayo na acknowledgement sa ating mga active members, sa mga workers, sa lahat. Sabi mo yung wireless mic ni Kuya, hindi lang. Ito, alam po ang nanan niya. Sister Lourdes Manansala, ayan. Ayan. Sa pamalapas, Sister Ortiz Tumapi, lapit na po lahat. Sister Adelaida Balesil. Po tayo sa Ay,
Ay, si Aida. Aida, bili. 1, 2, 3. Oy, sabay na. Angie. Okay na, meron Okay na? Ngayon na. Ayan. Pakulay ako ng ano. Sila sa Calabiti po yun. Tapos ito naman po, Sister Sinaida Lumabi. Dumapil. Ayun. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 1, 2, Okay na. Sister Lilia Vargas, pakibigyan na nga lahat. Sister Lilia Vargas, Sister Pamela Castro. Dito tayo sa harap. Sister Josephine Roque. Lilia Vargas. Sister Josephine. Angie, hindi pa ako. Mag-Starbucks pa ako. Ay, saan ka mo Starbucks? Sa may kahanap. Sa may tapat ng National Bookstore. Yung malaki? Borromeo. Doon. Yung malaki. Alam mo anong papambili ko? Ano? Yung card ng Ay, Starbucks. taray. Ah, PWD pa. Oh. May discount ka. Oo. Ano ba yung order mo doon? Coffee Jenny. Coffee jelly, lig mo? Pero yung 20 ang binibili ko. Picture, picture! Picture po! Si Mami Sophie o Mami Lilia? Si Ana. Mami Sophie, Mami Lilia. Ayan. Lilia Vargas. 1, 2, 3. Okay. Alam mo magkano naman ako? Starbucks pa. Magkano? Wala, absent. Oh, sige. Tapos, magkano ang naman ng Kay Sister Linda Habin po. 300. Kay Brother Jason po. One, two, three, 1, 2, 3. Wala, absent si Ate Malu. Hindi na Kay Sister Pamela po. Tsaka kay Sister Ligaya. umatin. Kay Amat siya Sister Lima umatin. po. Eh, di ba nagalit pa naman ko nung last year yun? Dahil yung binigay ni Tita Maria Lima na papel namin na all taking, wala siya. Ano, wala? Hindi na Wala sa siya, hindi siya nabigyan. Kasi di ba hindi nga siya 1, 2, 3, 1, 2, Okay, 3. sarap mo. Okay na. Di ba siya lagi naghahanap sa amin, si Ate Malu, Abrenica. Tinatamad. Ang key person Ayaw sa si sumama. Sister Hindi yan. Aubrey. Wala siya papel ng all taking. Kaya pala. Oo. Sa area po ng Elga. Eh, di ba simula nung hindi na siya umatin? Simula nung nagalit siya. Okay na. Ang dalawa po magkapatid. Bibigay ko na Si lang Sister Nilma po at si Sister Nelisa. Bibigay ko na lang sa kanya, ika-ana ha. Oo, bigay mo na lang. Kapila kami. Para nililiha. Ay, Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. o Angie, o. Ay, ano ba? Kaya ako punta ng Starbucks. At doon daan ng laman. Eh, di ba ang Kay isang Sister malaking Narita 20 Curtis po. ng coffee jelly is 220. 220 ba yun? Oo. Yun na yung pinakamalaki dito. Oo. Tapos may PWD pa ako. May discount ka pa. 158. 158 na? Oo. Yung sakay naman, ginamit ko. 158 eh. Yung hiniram ko yung kay mama. Kay Sister Evelyn Reyes po. Paano? Bakit ko hiniram yung kay Lapit mama? po. Nanood ako ng Jurassic World sa kay Noma. Maraming tao Noong na. July 15, ang daming tao. Alam mo anong napunta sa akin? Hindi na ako mataas. O 59 ako. O 69 napunta sa akin. Maraming tao. Ano oras ka ba nanood na? Mga 3:50. 1, 2, Kay 3, Sister 1, 2. Narita po at Sister Eh Celia. natapos, ano na? 5:50 na natapos. Hanggang alas 6.
Ang iniinom ko nga lang, coffee jelly na Starbucks. Ay, may Starbucks yun. Buti pwede mo pa. Hello, sino? Pwede? Yung mga ano natin, yung mga key persons, saka yung mga workers. Ay, di na namin natapos. Yung iba walang pangalan. So, workers, ano natin? Wait lang siya yung mga Ah,